Hi mga mare, ngayong araw nga ang ulamin namin ay ginamos na may pipino at saka talong na nilaga at saka pansit canton mga mare. Anyways mga mare, hiniwa-hiwa ko na yung pipino at hindi ko na siya binalatan kasi mas masarap pala sa pipino ang hindi binalatan kasi hindi siya malalata. Ma-share ko lang mga mare kasi dati kapag kami ay nagkikilaw, binabalatan namin yung pipino at pagkatapos ng isang oras na kung madaming tubig na kaya tinry namin hindi na balatan na kung napakaganda niya pa rin niya mga mare kilawin, napakakurot-kot niya mga mare. So nailagay ko na pala yung pipino kasi tapos ko na pala siyang hiwain. Nilagay ko muna siya sa malaking rice cooker kasi dito sa plato hindi siya magkasya kapag halo-haloin kaya nilagay ko na siya sa rice cooker mga mare. Nilagyan ko pala mga mare yung pipino ng limon, 2 limon, hiniwaan ko na siya at nilagyan ko pa rin siya ng suka kasi kulang yung limon kapag limon lang talaga ilagay niya. At syempre mga mare, may natira pa kasi ditong isang sibuyas at saka nilagyan ko naman siya kasi para mas masarap. Kaso wala na ngang luya kaya sibuyas na lang pero ox lang, magkakain naman ito, masarap naman ito mga mare. At pagkatapos ko palang malagay ng asin at suka, nilagyan ko na rin siya ng asin at saka kunting bitchin lang at baka tayo ay ma-tai chi at nilagyan ko na rin siya ng sili. Buti na lang may nabili yung asawa ko na sili kasi matagal-tagal na rin hindi ako nakapaglagay ng sili sa mga kinilaw. Meron sili dito kaso hindi siya maanghang. Tingnan nyo mga mare, pinisa ko na yung sili. Naku, napakasarap talaga niya mga mare. Kahit yan lang ang ulamin ko ay kontento na ako. So ayan na nga mga mare, inukay-ukay ko na, napakasarap niya mare. Habang nag-ukay-ukay ako ay tinitikman ko talaga, sobrang sarap at tamang-tama lang yung asim. So ayun na nga, hinawa ko na dito sa plato kasi mahirap kasi pag nilagay natin sa rice cooker, napakalagi, kukuot-kuot ka pa. Buti na lang sa plato ay flat lang, yan mo na kukunin mga mare. Bali mga mare, hindi na yan ang ulamin namin. Bumili kasi ako na 1 kilong talong kaya ang ginawa ko sa talong ay naglaga ako. Kaya gumawa ako ng bagong sausawan mga mare kasi naglaga kasi ako ng talong at saka gagawa ako ng sausawan na ginamos at nilagyan ko siya ng kalamansi. So nahiwa ko na yun ng kalamansi at inilagay ko na yung ginamos mare para naman mas masarap siya. Same process lang naman sila ni pipino at saka ginamos mare kung paano ko sila tinimpla. So ito na nga mare, dahil may nabili akong suka na 25 pesos, suka daw ito sa sani, ewan ko kung anong Tagalog. Parang niyog, parang hindi lang siya nilagyan ng unaw, yung parang pampakulay niya mga mare. At syempre mga mare, hindi natin malilimutan yung sili kasi napaka-importante yun. Kung walang sili, hindi masarap yung kakainin. Ito ba yung tinatawag na appetizer? Dapat lahat ng ating kakainin nila except sa mga kanin, yung mga sausawan lang dapat may sili talaga mga mare. O siya mga mare, luto na rin pala yung talong nating nanilaga. O so ready na talaga tayong kumain at naghain na rin ang aking asawa na 1 platong kanin. No? Ubus talaga ang 1 kalderong kanin ngayon at saka mabubungkag talaga yung mga bahaw na naiwang kanina, charot. So ito na nga mare, tinry ko na palang kainin. Ako sobrang init pa pala niyan kaya naku, napawili-wili talaga yung kamay ko. Kaya ano na nga, hiniwa ko na siya sa kamay ko at itinry ko na siya isaso sa ginamos at kanin. So kumakain ba kayo nito mga mare, yung nilagang talong na isasaw sa ginamos at saka kinilaw na pepino? Aminin nyo, yung feeling rich kid niyan, hindi talaga kumakain sa niyan. Okay lang yan dahil kung nasanay naman kayo na lagi masarap yung ulam, it's okay lang. Hanggang dito na lang, bye bye.